Good morning! Kung napapansin nyo, andito ako ngayon sa farm. Kasi may may lote. Lote ba yung sa Tagalog? Basta may lupa dito yung kuya ko. Puntahan namin, gustong bisitahin ni nanay. Kasi hindi na daw nalilinisan. Ayos nanay yun, naglalakad. Malapit lang naman to sa bahay. Pwede nga lang lakarin eh. Yun lang, maputik na dito kasi nga umulan. Dito yung lupa. Siguro nakita nyo na to sa vlog ng ate ko, Ate Waray in Holland. Kasi malapit lang yan dito yung kung saan siya kumuha ng drone shot. Ayan oh. Yan. Makyat siya dyan. Wala sa pulito. Hello. Babalik na kami, binisita lang kasi namin. Naluhod na sa amin, luhod. Ang ganda talaga dito magtayo ng bahay sa ganitong area. Kasi wala pang masyadong bahay oh. Parang ganda dito hapon, tapos may mga tagya o kung ka sa amin luhod, halawag din. Malamig yung hangin. Tapos magluto-luto. Yung ganyan ba? Halimbawa, mainit sa bahay kasi brown out, pwedeng pumunta dito, di ba? Mas mahangin kasi dito, tsaka mas malamig. Kasi mas maraming puno. Tsaka talaga, yung nakikita mo talaga is nature talaga. Ayan oh. Parang ang ganda lang gumising sa ganitong lugar. Pagkagising mo sa umaga, yung makikita mo agad is mga green. Tas mahangin pa. Sabi ko nga kay nanay, pwedeng sigurong lagyan dyan yung maliit lang na bahay. Tapos paghapon, punta kami dito, magtatanim ng mga gulay-gulay. Tas pwedeng magluto-luto. Yan. Malapit lang naman, lalakarin lang. Kasi dito ko nga lang pinarada yung motor ko eh. Tapos yan. Diyan pumapasok papunta doon. Malapit lang. Ayan oh, ang ganda. Sa paligid may mga puno. Uwi na kami nanay. Balik na sa bahay kasi inom pa siya ng gamot. Parang ganito lang din yung nakikita pag pumapasok ako sa school. Ang ganda talaga oh. Lalo na pag magkabahay dito. Yung parang bahay kubo lang. Yun. Tawagan nila sa akin. Ayan yung Jesus Christ na ribulto dito sa town namin. Hindi ko na maalala sa kailan ako last na umakyat dyan. Month na ata. Bahay na kami ni nanay. Bale, maliligo na ako kasi pupunta ako ng Katarman. Ready nang pumunta ng Katarman. Bale, may bibilihin lang ako doon. Tapos aasikasuhin. Siguro mga kailangan lang dito sa bahay. Tapos tatanong na lang din ako kung magkano yung gatas na nireseta kay nanay. Pero dadaan muna ako sa school. Tapos after doon siguro 1 or 2 hours kami doon ng ka-work ko kasi kasabay ko din pagpunta ng Katarman. Punta na kami ng Katarman after doon sa school. Nasa school na kami. Andito pala yung
yung nagtatrabaho dito sa amin sa school kasi may pinapagawa dito sa school namin yung stairs. Ayan o, dadagdagan na siya. Tapos andun pa rin yung nagwo-work. Para may mga estudyante ako dito. Hindi ko naman sinabi na pumunta sila dito. Ayun mga pupils ko. Yun sila oh. Pero hindi ko yan sila pinapunta. Pumunta lang sila. Hindi ko nga alam nandito sila eh. Ah, nano nga adi kam? Ayun naman yung itatrabaho dito sa school namin. Yan. Yan, dito na ako sa classroom. Ito yung mga pupils ko. Hindi ko sila pinapunta. Punta lang talaga para sila dito. Kasi dito sila pumunta muna ako dito sa office kasi kain muna ako ng breakfast ko. Bali yung mga pupils ko pala may idea na pupunta kami dito. Kasi yung co-teacher ko na nakasama papunta dito, nagsabi pala siya na baka daw magpunta kami dito kasi may experiment sila. Kala ko dadaan lang kami dito kasi may asikasuhin. Kaya nga nagtaka ako na may mga estudyante pala dito, yung mga pupils ko. Yun pala may experiment sila. Pero hindi naman kami ni-require na pumunta dito. Choice lang namin yon na magpunta dito. Kasi dadaanan din naman kasi namin dito papunta ng Katarman. Kaya umano muna kami saglit dito sa school. Baka mga 1 to 2 hours lang kami dito. Tapos alis na rin kami. Tapos maya-maya niyan, pag alis namin, uuwi na rin yun yung mga estudyante ko. Diba nakita nyo yung mga estudyante ko? Mababait yan sila. Tapos ang jajali pa nila. Kasi, syempre diba, nasa nature na talaga ng bata yung makulit. As a teacher, siguro minsan na kami talaga pag nasobra na sa kulit, pero naman namin, na-manage naman. At saka sila kasi yung mga bata na makukulit, pero pag pinagsabihan mo na, halimbawa sobrang ingay na nila, anuin mo lang yan sila. Sabihan mo lang na tahimik na. Makikinig na yan sila. Kaya yun, makulit sila pero mababait. Nakita niyo yung video kanina. Sila pa yung nagsabi sa akin yan na, Sir, mag-vlog ka, sir, mag-vlog ka. Yan. Hindi rin kasi ako nag-vlog kapag nagtuturo or work time. Nag-vlog lang ako during recess, lunch break, at saka uwian. Pag sa loob na ng classroom tapos habang nagtuturo, hindi na. Wala na akong nun. Hindi na ako nag-vlog. Kasi, ibang work na yon. Iba naman tong content creation, yung vlogging, di ba? Pag magtuturo ako, work ko yon, personal work ko yon. Tapos, pag nag-vlog naman ako, kailangan hindi matatamaan yung pagtuturo ko. Yon. Kaya ngayon siguro okay lang na dito ako ngayon sa school kasi Sabado naman walang pasok. Tapos yung mga estudyante wala rin namang pasok. So walang natatabaan na oras sa pagtuturo. Tapos ilang oras lang din naman kami dito mag-stay. Pupunta na kami ng Katarman. Yung iba nga ayun, uuwi na. Kasi tapos na. Ayan sila, ayan. Sir, pwede ba nandun, Maden? Ayan sila. Di ba hindi naka-uniform kasi nga Sabado ngayon walang work. Oh, yan May kwentong itlog nga pala ako. Kasi di ba yung ko talaga pag recess, first meal ko yon during the day. Bali pinaka-breakfast ko to. May time noon na
nagre-recess, tapos nagre-recess din yung mga pupils ko. Tapos sa likod ako kumakain. Maya-maya may ano na sila. Ano na sila, medyo nagsasabihan na, sino ba yung umutot? Bakit na may umutot? Tapos nagsumbong na sa akin. Sir, nang umutot habang nagre-recess sila niyan. Tapos ako naman, parang pinipigilan ko lang yung tawa ko. Kasi yung naaamoy nila na sabi nila utot is yung nilagang itlog na kinakain ko. Tapos hindi ko muna sinabi, as in tawang-tawa na talaga ako. Tapos nung ano na talaga, nagtatalo-talo na sila kung sino talaga yung umutot. Yun, sinabi ko na ito yung kinakain ko. Kaya tawa sila ng tawa, nakikinig ko lang. Tapos na ano sila, natawa na lang din sila na nagsisihan sila kung sino umutot. Tapos nung sinabi ko na yung itlog, yun. Tawa na lang sila ng tawa. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Hello, 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 ano? Hello na ano? Ah? Uwi na kami, tapos sila uwi na yan sila. Baka kasi nagtataka kayo, yung mga bahay nila, ano, andito lang yan sa ano, sa labas ng school. Andiyan, no? Bale, malapit lang talaga sila dito. Kaya, mabilis lang sila makapunta dito sa school. Bye-bye! Bye-bye na kayo, bye-bye! Pupunta na kami ng Katarman. Tapos sila magla-lunch na yan. Tapos Monday na kami ulit magkikita-kita. Bye! Anong gagawin pag walang pasok? Katarman na Jollibee sana kami kakain, kaso walang chicken. Ayan, KFC na lang.
kararating ko lang. Dito sila nanay. Tapos tatay yung makain. Medyo nakakapagod. Ginabi na ako pero okay lang. Ganyan kasi talaga pag pumupunta ako ng Katarman para pag uwi hindi mainit. Pero hindi naman palagi. Ngayon inahintay ko lang na maggabi para hindi mainit pag uwi. Tapos pahinga lang ako. Tapos bath na ako. Katatapos ko nga lang pala mag half bath. Bali kanina habang nag half bath ako, naglaro yung mga pamangkin ko at saka yung ate ko ng yung pareho sa Facebook na nagva-viral na kung sino yung maiiba, siya yung kakain. Yun yung nilaro nila. Tapos, bali ang ginawa nila is nagluto sila ng french fries, yung binili ko galing Katarman. Tapos yun yung ginamit nila na pagkain habang naglalaro sila. Hindi na ako sumali sa kanila kasi late night na rin, hindi na rin naman ako kakain. So sila na lang yung pinalaro ko. Cellphone ko na lang yung ginamit nila. Tignan nyo na lang yung laro nila, ilalagay ko dito. Ay, tama na yan. Ah,